10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Merry Christmas at magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa inyong programang Damdaming Bayan. Dadalhan ko kayo. Pero minus muna ang inyong Lakay Deo Macalma. Pansamantala pong inyong napapanood at napapakinggan sa Impapawid. Ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes. At syempre, kasama ko. At sa ngalan din po ni Miss Elaine Apit, ako po muna ang inyong makakasama. Ako po si Jackie Resho. Araw habang nabubuhay sa Paskong darating. Ready na ba ang Noche Buena sa inyong mga kabahayan, mga kababayan ko? Gaano, Oo. gaano inabot? Gaano kataas? 500 nga lang ba? Marami bang kumasa doon sa hamon 500 challenge ng na Noche kalihim? Buena. Oo, marami bang humamon? Marami bang nagtagumpay doon sa challenge ng kalihim ng Department of Trade and Industry na 500 pesos Noche Buena? Talaga. Sa inyo ba, Lakay Romel? Umabot ba? 500? Nako. Ay, siguro aabot yun, pero dalawa lang or tatlo ang kakain. Hindi ba? Ikaw lang pala ang kakain, Lakay Romel. At saka sa sahog pa lang, magkano na aabutin? Hindi naman po pwede na sahog lang. Halimbawa Walang ham. Halimbawa mag-spaghetti ka. Hindi naman po pwede na puro pasta lang. Siyempre, kailangan mo ng sausage, kailangan mo ng giniling. Or ng manok, kung manok Oo. man ginagamit nyo. Kung medyo galante ka, kailangan mo pa ng keso. Hindi ba? Kaya talagang hanggang sa ngayon, hirap akong i-reconcile kung paano magkakasya yung 500 pesos na Noche Buena. Well, anyway, ang importante naman, regardless kung gaano kadami ang handa nyo sa mesa o sa inyong hapagkainan, ang pinakamahalaga, sama-sama at buo ang pamilya. Tama. Hindi ba? Pagtungtong ng alas 12 ng haping gabi, dapat ang pamilya ay kumpleto. Ayan ang bilin sa akin ng mga nasira kong magulang na pagdating ng alas 12 ng haping gabi, Kailangan magkakasama na. nakaupo kayo lahat sa mesa ng kumpleto. Hindi po pwede na merong isang mawawala. Paano pag wala? Ay nako, maiinis si tatay at nanay. Mainis si nanay. Naku, bakit wala siya? Oo. Naku po, Kasi- hindi pwedeng magsimula kumain, Lakay, pag hindi kayo magkakasama. Kailangan magkakasama kayo. Kasi Sa Paskong na kaugalian namin, siguro sa mga ordinaryong pamilyang Pilipino din na pagtungtong ng alas 12, kailangan walang absent sa mesa. Para sa buong taon, intact pa rin kayo. Tama. Ganyan din ang paniniwala Magkakasama pagka pa rin. naghihiwalay ang bagong taon. Kailangan magkakasama. Paano yan, Lakay? May duty ng... Ayun. With our exemption, Nood na siyempre. lang daw. Kasama pa rin daw, pero napapanood. Ito ang pinili natin profesyon. Alam mo naman sa trabaho natin, walang holiday. ng Pasko, wag nang malulungkot. Naalala ko kasi nung aking kabataan, pagka ganitong sumasapit ang bisperas ng Pasko, syempre maraming imbitasyon. So lumalabas ako ng bahay before 12 para pagbigyan yung mga kaibigan ko, mga barkada. Pero I see to it
na bago pumatak ang alas 12 ng hating gabi, kahit Balik na. kahit na ako'y naka 5 litros, alam mo yung 5 litros? Kahit na ako'y napatagay medyo, dyan. hindi na diretso ba maglakad? Oo. Kahit na sabihin mong lasing sa tapayan, gumagapang, basta pagsapit ng bago andun, alas 12 ng nasa hating hapag. gabi, nandoon ako at present pagka tinawag ni nanay at tatay. Sana ganun din yung iba natin mga kababayan. Ano? Siyempre, yung mga barkada, yung ibang miyembro ng pamilya, mag-iimbita yan. Yung iba, nahihiyang hindi puntahan. So pupuntahan, magkakasarapan ng kwentuhan. Medyo magkakainuman. Napakasarap pa naman pagka yung matagal kayong hindi nagkikita. Oo, masarap na Sus, Mario kwentuhan Josep. yan. Ay, kumbaga, unli ang kwentuhan. Hindi nauubos. Hindi nauubos yan, Lakay. Unli ang inuman. Mauubos na ang pulutan at ang inuman, pero ang yung kwentuhan, kwento, tuloy-tuloy yan. Lalo na kung matagal kayong hindi nagkita-kita, no, Lakay. Oo, yung mga nagre-reunion. Pero tulad nga ng binabanggit ko, kailangan pagka alas 12 naman, bago sumapit ang alas 12 ng haping gabi, doon kayo sa inyong mga pamilya. Tsaka nabanggit mo, Lakay, yung inuman. Ingat-ingat din, no, sa pag-iinom. Lalo na po, kung magdadrive kayo, wag na po kayo uminom. Ayan. Magtira kayo. Magtira kayo, ha. Kung kayo ay iinom at malayo-layo ang inyong pupuntahan, dadayuhin, kung kayo ay magmamaneho, magtira kayo ng pagmamaneho nyo, sa pagmamaneho nyo. Yun nga kung magmamaneho, wag na po munang uminom. Or Ayun, kung better still, ganun ang gawin ninyo. mag-grab na lang po kayo kung talagang iinom kayo or kung mag-ano hindi talaga kayo. maiwasan. Kasi lagi nating iisipin, yun yung normal Hindi nakainom, maayos ang pangangatawan, mahaba ang tulog, tama ang gising, naaaksidente. Kaya nga, Lakay. What more kung ikaw ay kargado ng alak, mas prone ka sa aksidente. Lalo ngayon, napakaluwag ng kalsada. Oo. Ay, naku, Lakay. Oo. Nagbus ako papunta dito at medyo nakakatakot din dahil sa luwag nga ng kalsada, parang nagkakarera. Ayan. Nagkakarerahan na sila at paunahan ng makakuha ng pasahero. Pero Ayan. sana naman po, ingat-ingat pa rin po dahil kayo po ay public utility vehicles. Tama. Isang ala-ala po natin ang kaligtasan ng inyong mga pasahero. Hindi lang po ng mga pasahero, pati na rin po ng inyong kaligtasan kayo po mga driver at mga konduktor. Ingat-ingat po sa biyahe. Alalahanin ninyo, merong naghihintay sa inyo sa bahay. Lalo na ngayong magpapasko, ha? Pero alamin natin kung ano ang sitwasyon sa EDSA sapagkat umpisa ngayong araw ay sisimula na ang rehabilitasyon Oo nga, Lakay. ng EDSA. Kaya mamaya malaman natin kay Edniel Parosa kung ano ang sitwasyon sa EDSA, kung maluwag ba. Kasi usually, pagka ganito nga 24, hindi na ganun kabigat ang trapiko dyan sa Maluwag-luwag EDSA. na. Kaya siguro, Maluwag na. sinamantalahan na gantong panahon na pwede. isimula ng Pwede. rehabilitation. Santa Claus nyo'y hapurin. At alamin din natin yung sitwasyon sa iba't ibang bus terminal, iba't ibang pantalan. Alamin natin kung... Nadaan ako dyan, Lakay, doon sa may Buendia. Diyan sa Buendia, maraming terminal din dyan. At medyo mahaba na ang pila ng mga pasahero dyan sa Buendia ngayong araw. Kaninang umaga, mga 7 ng umaga, ay madami na hong nakapila. Marami ng chance passenger din. Ayan, yung humahabol. Mahabol ng biyahe. Kaya kung pupunta man po kayo sa mga bus terminal, siguro agahan at magbaon mo ng tubig na mga biskwit kasi medyo mahaba-haba ang pila. Usually, ang mga biyahe dyan sa mga bus terminal sa Buendia ay patungo sa Southern Luzon, Calabarzon. Ayan, Laguna, Cavite. Ayan ang karaniwang biyahe dyan. Tsaka siguro din, Lakay, alamin natin ang sitwasyon sa PITX. Ay, oo, isa pa yan. Dahil for sure, dagsana ang mga biyahero dyan. Or kung hindi man, siguro baka nung kahapon, sinamantala 23, makauwi na dahil sasalubungin ng Christmas, ang Pasko, sa kanilang probinsya. Actually, batay dun sa pagpaya ng PITX kahapon, kahapon ang pinaka matinding dagsa ng mga pasahero. Kahapon ang peak ng volume ng mga pasahero dyan sa PITX. Pero alamin pa rin natin, baka meron tayong mga ibang kababayan na humahabol kasi ang mindset ng iba, nako, kahapon
Kahapon na nga pinakamatindi. Huwag tayong sasabay dyan. Ngayon na lang tayo bumahe. Oo. Kaso nagkasabay-sabay kayo ng Nagkasabay-sabay ganyan yung na mindset. ganyan ng mindset. O di ayun, dagsa pa rin. Ayun. Anyway, papasukin muna natin ang report mula sa palasyo ng Malacanang. Pangulong Marcos gusto nang magkapo. Aba, siguro ito ang Christmas, isa sa Christmas wish ng presidente. Sino ba sa mga anak mga pangulo Ay, asawa na ba ang mga anak ni Pangulo? Ang napupusuan ng Pangulong BBM na maunang magkaapo siya. Magkaapo siya sa Ayan. kanila. Alamin natin, RH number 14 mula sa palasyo ng Malacanang. Maringlet, Narciso Maringlet, Merry Christmas. Romel, Jackie, Merry Christmas. Again, na sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nakatutuwang tanong ng netizens tungkol sa mga tradisyon tuwing Pasko. Kabilang dito ang tungkol sa exchange gifts, potluck at pagbibigay ng pamasko ng mga ninong at ninang sa mga inaanak. Tungkol sa pagre-recycle ng regalo, sabi ng Pangulo, dapat pahalagahan ang anumang regalong matatanggap. Pwede rin naman anya itong ipasa sa iba para mapakinabangan. Kung gaano ba dapat karami ang kaining leche flan at lumpiang Shanghai, huwag daw magpigil dahil Pasko naman. Pero kasabay nito, ang paalalang kumain lamang ng sakto at huwag sobra-sobra, lalo pat mataas ang kaso ng heart attack tuwing ganitong panahon dahil sa dami ng kinakaing matatamis, matataba at maalat. Para naman sa mga naghahanda, dami-damihan na daw para makapag-uwi pa ang mga bisita. Sa mga nasasabihang mataba tuwing family gathering, may payo rin si Pangulong Marcos kung paanong sasagutin. Tungkol naman sa pagreregalo ng mga ninong at ninang, mas madali na daw ngayon dahil pwedeng magpadala ng pamasko gamit ang e-wallet. At kung ano ang kanyang Christmas wish, idinaan ito sa biro ng Pangulo at maging First Lady Liza Marcos na gustong magkaapo. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Kami naman ang magtatanong. Ang lagi namin tinatanong sa mga anak namin, yung tatlong anak kong lalaki, ba't wala pa kaming apo? Tama yan, honey. Sana all. Yan ang Christmas wish ko. Wala kayong mabola, no? Si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos. Si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Marinlet, Oh, bago sila mag-wish na magkaapo, sino ba sa tatlong anak ng may jowa first na daw family ba? ang meron ng Misled. nobya? parang Di ba? oo, hindi kami updated sa kanilang love life. Pero yung biro nung president nung first couple naka-address doon sa tatlong anak. Kaya nga wala ka bang nariringgan dyan kung sino ang halimbawa girlfriend ni Congressman Sandro Marcos? Wala di ba mga napapabalita lang dati pero walang kumpirmasyon. Ganun ba? Ang sagot kasi dyan, Miss Let, ng mga anak, may jowa ba kami? O wala pa kaming jowa apo na agad. Pero sa tatlong anak ng first family, hindi ba si Sandro ang very visible in public kaya yung may mga pagkakataon na siya ay nalilink sa mga kilala ding personalidad? Oo. Ayun nga, bagamat mukhang ayaw nila i-share kung mayroon man silang mga love life. Ganun ba? Secret Kamusta daw nga? muna, secret. So, kamusta ang Paskuhan dyan sa palasyo ng Malacanang, Marinlet? Oo, tahimik ang palasyo, Romel, at ang sabi nga ni Secretary Dave ay hindi binanggit kung saan nga ba magpapasko ang Pangulong Marcos at ang First Family. Pero ang sigurado ay magtatrabaho daw Oo nga si Presidente. Ang sabi wala raw holiday sa presidente sapagkat ang kanyang prioridad sa mga sandaling ito ay yung pagpirma ng 2026 national budget para makaiwas tayo doon sa re-enacted na pondo sa susunod na taon. Oo, at bago daw pirmahan, kailangan ay ma-review, maaral na mabuti. At sabi nga ay kumpleto na ito, yung team. Hindi pa rin binanggit ko sino ba yung mga kasama pagamat na una ng
pahayag ng Malacanang na DDM, yung makakasama niyang mag-review dun sa panukalang 2026 budget. So kailan nga uli, Marinlet, ang target ng presidente na mapirmahan ang pambansang pondo sa susunod na taon? Oo, target ni Pangulong Marcos na mapirmahan yan bago matapos ang taon. Pero ang sabi kasi ng BICAM, ng Kamara at ng Senado ay mararatipikahan ito by December 29 pa. So, tingnan natin kung magagawa nga ng presidente yan. Sabi ng palasyo, ayaw daw talaga ng reenacted. Kung matutupad yung pagtaya na yan, December 29 maisasubmit, merong 2 araw na lang ang presidente para pirmahan, di ba? Oo. Ay, sige. Ay, harit manawari mangyari yung ganyang forecast na bago matapos ang December 31 ay mapirmahan ng presidente ang 2026 national budget. Or else, ang gagamitin natin pondo, yung pondo ngayong taon pa rin. Oo, na alam naman natin ay medyo controversial. Tama. Naging issue talaga yan. Kaya nga, ang gusto ng presidente maging maayos yung pondo para sa susunod na taon. Okay. Naniniwala ako, Marinlet, na gagawin lahat ng Pangulo ang paraan para hindi tayo gumamit ng reenacted budget. Kasi tama yung sabi mo. Kung gagamit tayo ng reenacted budget, siguradong mapupulaan ng Pangulo. Sapagkat ito nga budget natin ngayong taon, nabahiran ng sangkatutak na kontrobersiya, tapos gagamitin ulit natin the same version, hindi ba? Oo. Kaya gano'n na lang yung pagpupursige talaga ng presidente na mapirmahan itong bagong budget para sa susunod na taon. Maraming salamat, Marinlet Narciso. Balik sa inyo, Romel at Jackie. Ayan, meron ka pang report dyan, Jackie? Nabanggit nga natin lakay, yung mga babiyahe. Ato, sa Victory Liner, mga biyahero sa Victory Liner, mga biyahe sa Victory Liner, fully booked na. Detalye magmumula kay RH23, Edwin Duque. Edwin, kumusta dyan? Edwin, good morning. Good morning, Kuya Romel at Miss Jackie. At walang tigil itong pagdating ngayon ng mga pasahero dahil ayon dito kay Ginoong Arbel Santos, ang master itong Victory Liner at nakapanood natin kanina lamang ay fully book na lahat ng mga bus patungo ng bahagi ng norte at ang pinakamaraming pasahero na halos ilang araw na at pinakamarami gabi hanggang ganun madaling araw itong biyaheng Baguio at Cagayan. Pero ayon sa kanya, huwag mag-alala yung mga pasahero dahil may mga walk-in pa yung nais as makay walk-in ay may mga backup silang nakahanda dahil 220 buses yung nakalatag na air-conditioned bus patungo ng Pampanga, Tarlac, Baguio, Tugigaraw, Ilocos at iba't ibang bahagi ng norte. Meron silang mga naka-ready at kung sakaling kukulangin, may mga backup silang mga terminal dito sa bahagi ng Cubao at iba pang bahagi ng Metro Manila para tugunan itong volume na pasahero. Dahil kahapon ay happy yung government kagabi bumuhos at inasaan nila ngayong umaga dahil kanina madaling araw pa lang marami ng mga pasahero dito sa kanilang terminal dito sa Caloocan. Pero itong biyaheng Bulacan, itong mga Victory Liner naman, dito naman na biyaheng Bulacan, marami na rin sumasakay, pero marami rin galing ng probinsya. Papuntang rito sa Metro Manila dahil kanina ilang bus yung sunod-sunod galing Bulacan na nagsarin na patungo naman sa bahagi ng Southern Luzon na doon magdaos ng kapaskuhan sa kanilang mga pamilya. Parang palitan lang yan Ay parating, may paalis, meron namang sa ibang lugar. Kumbaga yung mga taga-norte na taga-south, pupunta ng south. Kaya yung mga bus dito sa bahagi ng north at south at patungo sa iba't ibang mga probinsya ay punuan dahil pero yung iba naman ay may mga dito na mamamaskot pagdating ng bagong taon, saka naman sila uwi dahil may pasok pang araw sa 26 at ilang araw pa, yan ang inasa natin. Pero yung North Luzon Expressway ay dito kay Ginoong Ruben Ignacio, 1,005 yung mga tauhan na ginagdag para tugunan yung dami ng mga pasahero ngayon na siyang pinaka-priority hanggang matapos yung bagong taon bago sila magbabawas ng mga
tauhan. Edwin, paki-check mo nga ang volume ng mga sasakyan dyan sa NLEX sapagkat batay dun sa iyong impormasyon, marami pa rin sa mga kababayan natin ang umuwi or doon magpapalipas ng Pasko at Bagong Taon sa kanilang mga lalawigan dyan sa norte. Yes, mamaya subukan nating pasadahan yung North Luzon Expressway para mamonitor din natin ating mga kababayan na uwi kung sila ba patuloy na uwi o sa kanila pag hindi traffic. Kaya tabayaran natin mamaya yung karagdagang impormasyon galing kay Ginoong Ruben Ignacio yan sa North Luzon Expressway. So sa madalit salita, Edwin, sa madalit salita, kahit na patuloy pa rin ang pagdating ng mga kababayan natin dyan sa terminal ng Victory dyan sa Caloocan, ay sapat naman ang bilang ng mga bus at kayang-kaya silang i-accommodate. Maliban 220 buses, yung nakalatag. Ayun. At 2 days before ay marami ng pasahero pero mas marami kagabi. Dahil sinamantala ng ating mga kababayan na yung pag-i-update ng government, yung pasok nila, pagkatapos nun, mga 3 o'clock, punong-puno na hanggang umabot pa raw ng halos madaling araw. At yung hindi na naisakay, kaninang first trip, lumarga na at tuloy-tuloy ngayon yung nagsa para umuwi at doon mag-celebrate ang Kapaskuhan sa kanilang mga probinsya. May mga walk-in, kahit na fully book na, may mga walk-in para sila nakabackup. Kaya yung gusto umuwi, open pa at dito sa terminal ng Caloocan. Okay, maraming salamat, Edwin Duque. Update. Talk to you. Ayan, may report mula kay Edwin Duque mula sa Victory Terminal sa siyudad ng Caloocan. At speaking of Aguinaldo, Oo nga, bago tayo mag-commercial break, sa mga nakikinig ng DZRH, lakasan nyo na po yung inyong radyo at ang inyong mga TV o kung saan man po kayo nakikinig dahil patungo na ang ating ninong ng bayan. Ayan. Na si Sherwin Alfaro dyan po para sa ating Pasko Panalo promo. Dyan po sa for Venier Leverisa, Barangay 19 sa Pasay City. At para naman po, makakuha kayo ng mini component pag kayo po ang napili ni Ninong Sherwin. At tandaan nyo lamang po ang ating word of the day. At yan po ay akmang-akma ngayon dahil ang ating word of the day ay Noche Buena. Ayan. Ulitin natin si Sherwin Alfaro ay nasa area ng Porvenir, Leberiza, Barangay 1919. Pasay City. Lakasan nyo na ang inyong mga monitor. Baka kayo na ang nahuli ni Sherwin Alfaro para bigyan ng Aguinaldo. Oras muna natin. Meron tayong 33 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga. Tayo magbabalik sa ating balitaan at talakayan makalipas ang patalastas na ito. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Ngayon po nga araw ng Miyerkules, 24, Bisperas sa araw ng Pasko. At eto na, mamimigay na ng regalo. Go ahead, Ayan na nga, ang ating Jackie. Ninong Sherwin para sa ating Pasko Panalo promo. Ayan, may nanalo na mula sa Barangay 19 na Pasay City, Sherwin. Sino ang nanalo? Sherwin? Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo kasama ang Pride Detergent. Sa Pasko. Sherwin, magandang umaga at Merry Christmas. Merry Christmas sa inyong dalawa dyan sa studio at ito nga, tignan mo naman, bunga na ang puno. Ibang klase yan Dahil araw ng Pasko ito, Christmas drunken tree. Talaga naman Nilasing na puno. Sabi mo, nagbunga ng iba't ibang alak sa puno nila dito. Tatay, tanim mo pa to? Hindi po, sa mga tropa. Ano po yung tinanim nyo? Paano po nagbunga ng alak yung tinanim yung puno, tatay? Kanya, yung taon-taon, ganyan. Tradisyon na yan dito sa Leberisa. Leberisa Porvenir. Sa Porvenir o Leberisa Porvenir. Sherwin. Tanim sila ng puno. Sherwin. Bubunga ng alak. Sherwin,
Kako bago ka umalis dyan sa area na yan mabigyan mo ako ng binhi niyan at magtanim din ako. Baka sakaling mapatubo ko. Kukuha ng binhin yan. Mabulyan ng mga tropa. Binhin ng tropa. Akala ko, Sherwin, kaya tumubo ng ganyan kasi pagka meron sila mga tirang alak, yan yung pinandidilig. Kaya ayun, tumubo, alak. Iba't ibang klase. Sarado pa yan. Buksan na kayo yung iba kagabi. Ayun. So talagang iniipon yan hanggang bagong taon para pagdating ng bagong taon doon na pipitasin. Tsaka Pasko, tsaka bagong taon. Ayun, nakagawian na, Sherwin. Dito, masaya dito sa Kaya nga. Souvenir na tignan mo kapag gantong panahon ng Kapaskuhan, nagkakaisa sila na magtanim ng puno. Pero ang binubunga, alak. Abang bihira, no? Parang madami atang gaganahing magtanim ng puno niyan. Pakisilip mo nga, Sherwin. Siyempre, pagka merong alak, kailangan may pulutan. Pakitingin mo nga dyan sa mga paso-paso nila. Baka may tumubong pulutan. Kagabi meron na, may nabuksan na dyan, tapos may napulutan na. Oo, napulutan nyo kagabi. Kung lang, mga chichirya pa lang. Chichirya, oo. Dahil wala tayong dalang Regal Foods. Ngayong araw na to, ito bigyan natin pambili chichirya. 1, 2, 3, 4, 500 o 500 pambili ng chichirya. Yan o, pambili nyo ng pulutan mamaya. Thank you po, thank you. Yan o, di ba may contribution tayo? Kaya nga, may pambili na sila ng pulutan. Winner ha. Ay, hindi pa yan yung winner. Ba, talagang galanting-galante ka ngayon, Sherwin. Delphi Villarreal. Ayan si Kuya Alden. Delphin. Villarin. Yan, no? Villarreal. O kasi medyo may hangover pa. Hindi ba? Baka umaga na sila natapos yata Ano oras kinatapos kagabi? Umaga na. Umaga na. Oo, umaga na. Ayun. Paalala natin, drink moderately. Pag inom po kayo ng gabi, huwag kayo magpaabot ng mga alas 7 ng umaga. Mga alas 5 lang ng umaga. Ganun ba, Sherwin? Bago pumutok yung araw, dapat tapos na kayo. May pasok pa si iba kaya umaga sila lang siya pagtulog kagabi. Ayun. Ayun, tama yun. Basta pagkainom, tulog. Wala walang away. Wala away dito. Yun, ang importante na pagpasko, masaya lang. Saya lang tayong lahat. Masaya lang, masaya. Ayun, no? Maraming salamat, Tatay Delphin. At ito talaga ang masugid na tawag kapag inig ng DZRH. Ate, pangalan mo? Remilin po. Si Ate Remilin. Ate Remilin, palagi ka nakatutok sa DZRH. Sino paborito mga announcer sa DZRH? Si Anthony Taberna po, saka si Deo Macalma po. Aba, si Anthony Taberna, Deo Macalma, napakarami pa nandiyan si Romel Puertes. Apo. Oo, at dahil ang paborito mga DZRH, eto meron kang 1,000 pesos. Tanggapin niya natin. Thank you po, sir. Ayan, pandagdag po ng Noche Buena. Oo, at hindi lang yan. Kapag nakuha mo po yung ating word of the day, meron kang dagdag na mini component. Noche Buena po, word of the day po. Ayun, nakikinig talaga si ate. DZRH pa talaga dahil nakuha mo ating word of the day. Meron kang DZRH mini component. Aba, talaga naman DZRH t-shirt. At ang siksik-liglig umaapaw, pwedeng pang pulutan, pwede rin pang Noche Buena at Medya Noche, DZRH Christmas basket, at ang pinakamalaki, pinakamapula, pinakabago, pinakamabango, ang Pride with Puppet Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan natin, magiging Koreana ka na! Deo Macalma. Sa Pride po, tsaka sa mga grocery po. Merry Christmas po, Deo Macalma. Wala sila kay Deo, si Romel ang nando. Romel Arnando po. Romel Puertes. Romel Puertes at si Jackie Resio. Si Ate Jackie. Sherwin, samantalahin ko na nga ang pagkakataon. Total, binigyan mo siya ng 1,000 piso. Itanong mo nga sa kanya kung yung 500 pesos pwede na sa Noche Buena nila para meron pa siyang 500 pesos. Pwede na po yung kahit magkano lang po. Basta mayroon pong handa po sa Noche Buena. Ayun. So ano ba mabibili sa 500 pesos? Na Noche Buena? Po, okay na po yun. Tinapay po. Tasty. Soft drink. Ayun. Talagang payak na payak Simple. Ham na pang ilan ba kayo sa pamilya? 4 po. Sakto. Yung ham na
slices na 1/4 kilo. Pwede na yun. Opo, spaghetti po. Okay na po yan. Pero hindi niya kailangan pagkasyahin yung 500 lakay kasi meron nga nanalo nga siya ng ating Pasko Panalo promo, ang ating Noche Buena package, Sherwin. Spaghetti kasi may spaghetti na yun eh. Sahog na lang ang bibilin. Okay na po yan. Yung pancit po. Ayan, congratulations, ate. Sobra-sobra pa. Pwede pa bumili ng pang menudo, pang mechado, pang hamonado, Crispy Papa. kare, pang crispy pata, pang lechon. Magkano lang lechon? 13,000 lang yun. 12,000 na lang ang kulang mo. Yung may lechon po na tinapay. Hindi, ang importante naman, Sherwin, tulad nga ng binanggit ko kanina, ang importante yung kompleto yung pamilya pagsapit ng alas 12 ng haping gabi, hindi ba? Yun yung iyong tradisyon na tinuro sa ng iyong mga magulang na pinapalaganap na natin na dapat pag dumarating yung mga oras ng okasyon, matapos magsimba ng Misa de Gallo mamaya, magtipon-tipon yung pamilya, magsama-sama sa pagkainan, kahit na maliit yan, kahit na kandong-kandong lang yung bunso, okay lang yan, basta ang importante, kompleto kayo, at ligtas ang lahat, magkakasama sa mesa, at magpasalamat. Ayun, ang pinaka-importante. Dahil ang halaga ng pagtitipon ng Pasko ay yung pagpapasalamat natin sa ibinigay na buhay ng Panginoon sa kanyang bugtong na anak na ipinarating sa atin para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Amen, Brother Sherwin. So, ilabas po ang inyong mga puting panyo. Sabay-sabay ibagay. Wala pa. Talaga ba? Dahil lalabas na ng siksik, ligo ng mga biyaya. Talaga. Ikaw talaga, Sherwin, ha? Akala ko, magnanasarena na. Wala pa. Amen ba kayo dyan? Amen! Ayan, yung mga nasa bahay po, kayo ba amen ba dyan? Ano ba? Amen! Diba, kahit nakainom na kung amen yan kasi nabubulol-bulol. Nagsiwala sa ating sinasabi na ang importansya at ang halaga ng Pasko ay ang pagpapasalamat natin sa Panginoon. Ano pa po? Pagmamahalan. Ayun! Ano pa ang importansya ng Pasko? Happy na kasiyahan, hindi yung happy naman ha? Happy, kasiyahan. Teka muna, Sherwin, mukhang maaga silang mag-uumpisa ng session, Meron na ditong 2 miyembro. Andito na 2 miyembro. So, yung mamaya, yung mga iba pang miyembro. Makakabuo na sila na ilan pa ba ang kailangan para makabuo ng quorum? Para magsimula ng quorum, para magsimula ang session. Mga 5 po. 5 lang pala. Tatlo pa. Pero ang bote rito, ang dami. Ang nakasabit na bote, ang dami. So, mamaya magsisimula ang pagmamahalan, pagbabahaginan, at ang pagbubukas ng mga bote. May request. Kasi meron pa magsasabit mamaya may magsasabit pa. Aba, talaga Dumadami pa ng dumadami yan. Ayun ang importante, pagbibigayan. Nagbibigayan sila, nagsasabit sila ng marami pa mga bote hanggang sa di na kayanin ng puno yung bigat ng dami ng bote. So mamaya pala, Sherwin, merong long table dyan. Mamaya yan, panigurado, meron ng long table, may nakahain na mga pulutan, pagkain, at magsasama-sama ang mga magkakaibigan para ngay pagdiwang ang Kapaskuhan. Dito yan, sa May Liberisa, 4 bien dito sa Barangay 19, dito yan sa Pasay City, kapitbahay lamang ng DZRH, dito yan sa may harap ng FB Harrison, sa may templo. Malapit sa templo ng mga Chinese. So mamaya dito magkakatipon-tipon yung magbabarkada habang sila ay magkakasiyahan para ipagdiwang ang Kapaskuhan. Yun na, pagdidiwang ang Kapaskuhan. May iba pa kayo pagdiriwang? Wala na. Basta Kapaskuhan lang. Ikaw talaga, Sherwin. Hindi pa nagsisimula. Mga kaibigan natin yung mga muna Sherwin Magpaalam ko na, Sherwin. Ang aga pa. Talaga, Sherwin Aga pa. Mamaya pa ako magkakasama ng ganyan tagay mo muna bago ako magpaalam, Sherwin. Ikaw talaga, Sherwin, Ang aga. Ikaw talaga, Sherwin. Baka sabihin ng mga listener at saka manonood natin, in-encourage mo silang uminom na maaga, ha?
Ano ba yan? Ayan. Gatas? Gatas ang iniinom pag umaga. Pero pag Baka naman chaser yan, Sherwin. Di kaya? chaser, baka naman chaser nyo gatas. Hindi naman. Ano daw? Banyo daw pupunta. Sus Maria. Hey, Sherwin, marami pa nag-aalmusal. Sige na, Sherwin. Okay na, sir. Ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Mga kayo sa dating winner sa DZRH Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent. Race number 6, Sherwin Batal para DZRH. Nasa Pilipinas. Nasa Pilipino. Merry Christmas! Ayan. Maligayang Pasko ha, Sherwin Alparo. Hinay-hinay po sa pag-inom, maaga pa po. Masyado pa maaga. Ha? Baka ang iniinom mamaya. po ngayon ay kape. Mainit na kape po muna ha. Mamaya na ho yung inom nyo. Oo, anong oras pa lang Baka mamaya wala pang hapon senglot na kayo. Magreserba kayo hanggang mamayang alas 12 ng haping gabi. Ay, teka muna. Dakuha natin ang kinaroroonan ni Edniel Parosa sapagkat tulad nga ng binanggit natin kanina, umpisa po ngayong araw ay EDSA Rehabilitation. sisimula ng rehabilitasyon ng EDSA. Talamin natin kung ano ang sitwasyon. Magandang umaga at maligayang Pasko. Edniel Parosa. Edniel. Happy holidays na kay Romel at Jackie. Nandito tayo ngayon sa EDSA Kanto ng Ross Boulevard sa lungsod ng Pasay. Alam nyo, kanina nandun tayo sa lungsod ng Makati kung saan pinaibayin natin itong kahabaan ng EDSA dahil nga mamayang gabi na arangkada itong repairs sa malawakang pagkukumpuni dito sa pangunahing highway sa Metro Manila. Doon sa Makati area, nakita natin na mayroon ng mga areas kung saan cordon nakaayos na yung pinaka-barrier ng EDSA busway at ilan pang mga bahaging target na simulan o kung saan target simulan itong rehab dito sa EDSA Pasay City. Ganito rin yung itsura ng mga nabanggit na kalsada. Kapatid na 3 uri ng aktibidad ang naobserbahan natin, Romel at Jackie, na gagawin ng DPWH wala mamayang gabi. Una dyan, yung kung tawagin ay asphalt overlay. Yan yung kasadong gawin doon sa EDSA Orense sa Makati City. Mayroon namang repair ng expansion joint nung tulay ng Magallanes flyover na kanina rin ay ating dinaanan. Dito naman, sa mga oras na ito, ang gagawin naman dito ay reblocking o repair doon sa mga targeted areas kung saan specific lamang yung paggagawa ng Department of Public Works and Highways. Sa katunayan, dito sa aking likuran, pinapakita rin natin ngayon sa RH News Television, ay damay doon sa magiging reblocking itong innermost left lane ng EDSA na karaniwang dinadaanan ng EDSA carousel o yung bus na buwabagtas dito sa EDSA. Mapapansin nyo, yung leftmost lane, Romel at Jackie, ay iniusog ng isang linya pakanan. Dahil doon sa gagawing rehab mamayang gabi, kahit ilang oras pa bago simulan yan, ay nararamdaman na nating mga motorista itong nabanggit na adjustment. Kaya yung mga bus na nangyagaling doon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, kahit yung dito sa likod natin sa EDSA Rotonda, ay humahalo na rito sa mga pribadong motorista at iba pang mga sasakyan na gumagamit itong mga regular na lane ng EDSA. Sa kabila nitong adjustment na nakita at napansin natin dito sa binabanggit natin lugar, wala naman tayong nakitang pagbigat o pagsikip ng daloy ng trapiko palibasa ngayong December 24, bisperas sa Pasko, ay deklarado ng holiday. Mayroon din dito, sakali mo magka-traffic, mayroon din naman dito mga tauhan parehas ng MMDA at ng Pasay City Traffic Bureau. Hindi ko na lamang ituturo kung saan sila banda. Baka malaman ang ating motorista. Pero merong mga mag-assist dito sakali mong magkaroon ng pagkabuhol ng daloy ng traffic. Iwala ang pamunuan ng Metropolitan Manila Development Authority sa pangunan ni Chairman Attorney Romando Artes na ngayong holiday season, simula ngayong December 24, palibasa ay nga holiday season, ay maluwag relatively yung daloy ng mga sakyan at tuloy-tuloy hanggang January 5, hindi maapektuhan yung takbo ng ating mga motorista kahit 24/7, Romel at Jackie. 24/7 itong unang round ng first phase pagkukumpuni ng EDSA.
come January 5, tuloy-tuloy pa rin naman yung EDSA Rehab hanggang May 31. Pero ito'y gagawin na lamang tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Pero ngayon, December 24, specifically mamayang alas 10 ng gabi, hanggang alas 5 ng umaga, sa Enero 5, 24/7 ang repairs. Dito, sa binabanggit nating lugar mula EDSA Ross Boulevard, kung saan tayo nakatayo, hanggang doon sa EDSA Orense, sa lungsod ng Makati, Romel. Obviously, Edniel, hindi pa nararamdaman yung epekto ng EDSA rehabilitation sapagkat tulad nga ng binanggit mo, 10 p.m. pa mamaya mag-uumpisa. Pero hindi ko ma-imagine kung ano magiging sitwasyon after holiday season. Kasi yung mga kababayan natin na maggaling ng probinsya at babalik dito sa Metro Manila, nako, edi magsasabay-sabay sila ngayon. Yan yung dahilan kung bakit January 5, ihinto yung 24/7 repairs by 5 a.m. Ibig sabihin, January 5, ang repairs na lamang hanggang May 31 ay tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Magdamagdalang gagawin. Pero habang hindi pa bumabalik ang ating mga kababayan na paalis pa lamang din palabas ng Metro Manila, ay 24/7 ang repairs. Simula yan mamayang gabi. At tama ka, kahit 10 p.m. pa sisimulan, ngayon pa lang, inihahanda na ng MMDA, DPWH, DOTR ating mga kababayan. At kagaya ng sitwasyon dito sa EDSA Ross Boulevard, ay yung EDSA Bus Carousel ay hindi na badaanan at lumalabas yung ating mga bus, sumahalo sa mga private motorists. At salamat sa Diyos, hindi naman nga nagkukos na matinding pagsikip sa daroy ng traffic, Romel at Jackie. Wala pa bang tinatakda na rerouting scheme, Edniel? Kung rerouting scheme ang tatanungin, Romel, hindi pa naglalabas sa MMDA. Bagamat tiwala sila na effective naman sa ngayon yung mga mabuhay lanes dahil nga una, wala naman masyadong sakyan ngayong holiday season mula December 24. Tapos niya hanggang sa January 5. Pangalawa, sabi ng DOTR, para naman doon sa mga commuter, yung mga walang private na sasakyan, ay extended yung MRT3, extended yung bus carousel, ibig sabihin mas maraming mga unit na tumatakbo. At may 6 na po specifically, 60 units ng bus carousel ay naka-standby pa at handang umalalay sakaling kailanganin, Romel at Jackie. Jackie, may tanong nga kay Edniel. Okay na, paglilinaw lang yung sa EDSA Carousel, ito yung pinaka natatamaan nitong rehabilitation dyan sa bahaging kinaroroonan mo ba? Tama ba, Edniel? Paano yun? Karamihan nga kaya nag-EDSA Bus Carousel para maiwasan yung traffic. At mapabilis yung biyahe. Pero ngayon, nahahalo na sila. Paano ba yun? Meron bang, meron pa ba silang, bibigyan pa ba sila ng lane para sa kanila sa EDSA? Kung yung operasyon mismo ng busway, Jackie, ang tatanungin, hindi naman sila talaga apektado yung operasyon. Lumalabas lang sila ng lane kapag sarado yung kalsada, gaya dito sa aking likuran na isinara na yung leftmost lane. Ang pinakamararamdaman yung epekto niya, alam niyo, sa private motorist. Kasi nahaluan na sila ng bus. Pero dahil marami nga sa ating makabayan nakabakasyon, ngayong holiday season, yan yung sinasamantala ngayon, MMDA at DPWH. At sana sa mga susunod pang mga araw, December 24 na, baka mas lalo pang walang sakyan sa mga darating pang mga linggo. Okay. So may particular lang na parang bahagi ng EDSA ang wala yung maapektuhan yung mismong busway. Tama ba, Edniel? Oo, targeted kung tawagin. Kasi nalala nyo, noong kalagitnaan ng 2025, ang unang balak ay buong EDSA. Overall talaga yung magiging repair. Pero ngayon, targeted na lamang, ibig sabihin patsi-patsi. Kung ano yung pinakakailangan ng repair, yun lamang yung gagawin ng DPWH. Okay. At nakikita natin ngayon. Sa ngayon, specifically, inuuna nila yung innermost lane, particular yung EDSA Carousel lane, pero hindi naman apektado yung operasyon ng ating bus dito sa Cabana EDSA. Okay. Maraming salamat, Edniel Parosa. Mula rito sa lungsod ng Pasay, ako pa rin si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Pasko, darating. Ayan, kaya this early ay pinapaalalahanan na natin yung mga motorista at mga kababayan natin na regular na bumabaybay dyan sa kabaan ng EDSA na umpisa mamayang gabi ay sisimula na ang rehabilitasyon. So, kung kayo ay madalas na dumadaan dyan sa EDSA, magbaon kayo ng mahabang pasensya
sapagkat ang aabutan nyo sigurado ay hindi pangkaraniwan. Pero meron mga joke na pagka daw maluwag ang traffic sa EDSA, hindi yan daw normal. Hindi yan ang EDSA. Hindi yan ang EDSA. Pero dahil nga uumpisa na ang rehabilitasyon ng EDSA, asahan nyo na kung dati matindi ang traffic, baka car park this na siya. time, mas matindi pa. Hindi Baka ba? car park na siya. EDSA car park na daw. Pero kailangan gawin talaga nang sa ganun umayos-ayos yung lansangan na yan ng EDSA na yan. Ang oras muna natin 1 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Number Balik tayo sa inyong programa, Ang Damdaming Bayan. Minus muna si Boss Lakay at Deo Macalma. Pansamantala, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Sister Elaine Apit, ako po ang inyong likod, Jackie Resho. Teka, bago natin ituloy ang iba pang talakayan sa mainit na issue, meron muna tayong Flash Report. Flash Report! Merong flash report si RH number 29 Boy Gonzales, kasong plunder at graft isinampa laban sa mga dating opisyal ng Maynila. Sa detalye, Boy Gonzales. Boy! Lakay Romel, Jackie, naghain ang Public Employment Service Office o PESO. Acting manager na si John Hiroshi Umeda Jr. na mga kasong kriminal at administratibo sa tanggapan ng Ombudsman laban sa dating opisyal ng lungsod ng Maynila dahil sa umano'y maling paggamit ng mahigit sa 300 at 19 na milyong piso na pondo ng pamahalaan. Kabilang sa mga inireklamo sina dating Secretary to the Mayor Marlon Lacson, dating PESO Manager Fernanda Bermejo, dating Department of Public Services Head Jonathan Garso, dating Liga ng mga Barangay President Leilani Lacuna, PESO Staffer Angelica Teya Marie Pilamor at Michael Nicole Roldan na umano'y sangkot sa pisikal na pagdadala ng salaping cash. Inahain ang mga reklamo sa ilalim ng administrasyon ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso na tanungkulan noong June 30, 2025 at nag-utos na masusing pagrepaso sa mga record ng PESO kasunod ng mga ulat ng nawawalang dokumento at irregular na paglalabas ng pondo. Ayon sa reklamo, nag-ugat ang mga umano'y paglabag sa pagpapatupad ng kasama o kalinga sa Manileño Program, isang employment program noong panahon ng pandemya na ipinagpatuloy kahit matapos ang COVID-19 at kinasasangkutan ng malalaking cash advance para sa pasahod. Nakasad sa reklamo na ang mga voucher at cheque na nagkakalaga ng hindi bababa sa 300 at 19 na milyon 369 ay higit ay inisyu sa pangalan ng ilang opisyal, sabay-sabay na iningkas at ipinamudmod ng hindi dumaan sa karaniwang mga safeguard ng payroll. Ginit Omeda na may mga benepisyaryong kulang ang natanggap at o hindi nabayaran habang ang kanilang mga pangalan ay umano'y ginamit upang suportahan ang liquidation sa pamamagitan ng accomplishment report at daily time record. Bilanggit din sa reklamo ang umano'y pamameke ng mga payroll document at liquidation report upang bigyang katwiran ang paglabas ng pondo. Gayon din ang di otorisadong kalta sa sahod na nakalaan sana para sa mga benepisaryo. Isinama sa reklamo ang sinumpang salaysay ng mga benepisaryo, dating kawani ng programa at isang insider witness, pati na mga payroll voucher, cheque ng cash, advance at isang na-recover na electronic master list na ginamit sa pagberipika ng mga pagkakilanlan ng mga benepisaryo. Inakusahan ng mga respondent na may direktang papel sa paghingi, pagtanggap, paghawak, pangangasiwa
o pagdadala ng mga pondo ng bayan. Noong nakalipas na administrasyon ni dating Manila City Mayor Ani Lacuna Pangan, ayon kay Umeda, layo na ng reklamo na panagutin ang mga sangkot sa umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan at mailatag ang pananagutang kriminal at administrative batay sa mga ebidensyang isinumite sa Ombudsman. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Sa Paskong darating. Maraming salamat, Boy Gonzales mula sa siyudad ng Maynila. Bagatin sa ating oras, meron na lamang tayo o meron tayong 12 minutos makalipas ang alas 9 ng umaga. Oy, binabalaan nga pala natin yung ating mga kababayan sapagkat sa tuwing sumasapit ang holiday season, lalo na sa araw mismo ng Pasko, kabi-kabila rin ang pag-atake nitong mga scammer. Nako, huwag kayong papaloko ha, huwag kayong magpapauto dito sa mga scammer na ito. Ito lang nitong Monday, nakatanggap ako ng message di umano sa LTO. LTO naman, biruin nyo. Violation daw. Traffic violation na nagkakahalaga ng 1,000 pesos. Para daw po masiayos, kiklik lang daw yung link. Ayan. At nakakapagtaka yun dahil wala naman po ako lisensya at wala akong kotse. Paano ako magkakaroon ng traffic violation? Kaya kitang-kita po na scam siya. Ayan. Kaya kapag may text message po at meron pong link na pinakiklik sa inyo, scam po yan. Huwag nyo pong ikiklik ang anumang link. Ayan, huwag kayong dot sa cellphone ninyo ha. Baka mamaya sa pandinig ninyo maganda. Yung pala, in the end, malilimas yung pera nyo sa bangko or sa GCash. Ayan. Kasi ang karaniwang modus ng mga scammer na yan na, halimbawa, ikaw ay nanalo. Kailangan mong i-click itong link na ito para matanggap mo ang cash prize na, halimbawa, 50,000 pesos. So, ikaw naman, siyempre magugulat ka. Matutuwa ka Uy, 50,000. Malaki-laking pera ito Teka muna, i-click ko nga ito para, ayan, pag kinlik nyo o nagkaroon na tuloy ng access sa mga basic information nyo, yung scammer. O kasama na dyan yung PIN number ninyo, yung e-wallets nyo. E-wallet, bank account number ninyo. Ayan. So pag check nyo sa ATM, syempre para alamin kung talagang may 50,000 kayo. Biglang nawala na lahat. Ayun, zero balance ang savings ninyo. Kaya ingat po kayo, lalo na doon sa mga senior citizen. Kayo naman mga nakababata, babantayan nyo si lola at si lolo. Baka naman sa kapipindot ng cellphone yan, meron nang mapindot na link na gawa ng mga scammer. Kaya nga palaging paalala po sa ating mga nakakatanda, basta po may link, basta po may makikita kayo na color blue na may line, huwag nyo pong ikiklik yun. Ayan. Teka muna, mamaya tuloy natin yung talakayan na yan, pero alamin muna natin ang magiging kalagayan ng panahon bukas, araw ng Pasko, sa pamagitan ni Lian Loreto ng DOST Pag-asa. Good morning, Lian, at Merry Christmas! Merry Christmas po, Sir Med at Ma'am Jackie. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa ngayon ay amihan po at easterlies po ang nakaka-apekto sa ating bansa. At posible pa rin po magdala ng mga pag-ulan, no? Ngunit wala naman po tayong binabantayan na sama ng panahon at mananatili po itong mga weather systems na ito hanggang bukas. So ngayon po, yung easterlies, nagdadala naman po ng maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Bicol Region at sa Quezon. At itong amihan, posible pa rin pong bumugso dito sa may Northern at Central Luzon at magdala ng mga maulap na panahon na may mga pag-ambon sa may Cagayan, Isabela at Aurora at sa nalalabing bahagi naman po ng Central Luzon at Northern Luzon. Asahan pa rin po yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon na may kasama din pong mga pag-ambon. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng ating bansa, asahan naman po natin generally maaliwalas po yung ating panahon ngayon hanggang bukas. Meron lamang po tayong mga biglaang buhos ng pag-ulan dahil po dito sa tinatawag na thunderstorms, kaya't manatili pa rin po tayong updated sa ating mga thunderstorm advisory. Sa ngayon, wala naman po tayong nakatas na gale warning sa namang baybaying dagat ng ating bansa.
At yun lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Merry Christmas po sa ating lahat. So Lian, generally magiging maganda ang kalagayan ng panahon bukas, araw ng Pasko, kabilang na dito sa Metro Manila, ganun ba? Yes po, tama po. Meron lamang po tayong mga biglaang buhos ng ulan dahil nga po dito sa thunderstorm. Ayun. At ilang araw na lang ay matatapos na ang 2025. Wala na ba tayong inaasahan na bagyo na hahabol, Miss Lian? Yes po, tama po, Sir Romel. Sa nakikita natin hanggang 2025, wala na po tayong Very good. pagsama ng panahon. Magandang balita yan, Miss Lian, ano? Opo, tama po. Jackie, may tanong ka? Wala na. Happy holidays, Miss Lian. Ayan, maraming salamat. Happy holidays po. Maraming salamat po. Sa Paskong darating. Ayan, maaliwalas ang panahon bukas, Lakay. Ayan, good news yan sa mga bata na pupunta sa kanilang mga ninong at ninang para magmano. At sa mga medyo magkakaroon ng salo-salo, pwede kayo lumabas. Maglatag ng long table dyan sa inyo sa labas. Pero just the same, magdala pa rin kayo ng payong. Kasi sabi nga ng Pag-asa, mayroong mga pagkakataon na magkakaroon ng biglaang mga pag-ulan. Sana naman makisama ang panahon. Hindi ba? Kawawa naman yung mga bata na akay-akay ng kanilang mga nanay or tatay na magpupunta sa bahay-bahay ng kanilang mga ninong at ninang. Magmamano na. Magmamano. Ayan. Baka naman ang mga ninong at ninang sabihin, ay, ginigash ko na. Pwede rin naman, hindi ba? Kaso, baka mamaya naman yung Gcash naka-number sa magulang. Pakita nyo ho Kaya sabi ko nga, good luck doon sa mga chikiting na magmamano sa inyong mga ninong at ninang. Galingan nyo daw ang inyong pagmano at ang inyong pagbate. Yun naman mga ninong at ninang. Kung kayo naman ay nakakaluwag-luwag, medyo dagdagan nyo naman ang inyong aginaldo sa inyong mga inaanak. Kulang na daw ang Lakay. Hindi na daw papayag ang mga inaanak sa 250. Total, kulang na daw yun. Isang beses lang naman sa isang taon At doon naman sa mga inaanak, hindi naman porke tuwing Pasko lang kayo magmamano. Hindi ba? Dapat sa tuwing nakikita nyo ang inyong ninong at ninang, batiin magmano kayo, di ba? Nasa gano'n, pagsapit ng araw ng Pasko, sigurado, hindi kayo malilimutan ng ninang at ninong ninyo. Sabi, eto, mabait tong inaanak ko kahit hindi Pasko, magmamano. Kasi yung iba, pagka hindi Pasko, pag nakita yung ninong at ninong, hindi ako binigyan ng Pasko niyan. Huyo! Huwag ganun. Sa mga magulang din, Lakay. Kasi minsan yung mga magulang, pag nakita yung kaibigan, ninong mo yan, mag-bless ka. Hindi mo naman din kilala. Paano mo babatiin, diba? Pakilala nyo naman daw kasi. Yung ibang nanay yung ibang tatay mas sila ang excited kaysa ng mga anak pag nagpupunta sa mga ninong at ninang. At nga sabi nga ng mga anak, sasabihin mo naman, tatago mo nanay, tapos hindi ko na makikita. Yung iba, napaka-obvious, talagang tinutulak yung kanilang mga anak, uy, ninong mo yan, magmano ka, mag-bless ka. Huwag ganun. Hayaan po natin yung mga bata na magkusa. Yan. Sa mga nakikinig po, happy holidays. Batiin ko lang Lakay. Ayan, ang aking dating classmate, si Chad Chrysler Dulay at ang kanyang family. Happy holidays po. Nakikinig sa atin ngayong umaga. Ayan, yung boyfriend mo, hindi mo babatiin. Wala akong boyfriend, Lakay. Ang oras natin, meron tayong 19 minutos makalipas ang alas 9 ng umaga. Ito, nagbibiro naman ito si Jackie. Sige, commercial break muna tayo. This time check is brought. Pakikinggan ang bawat darating, Santa Claus nyo'y ako rin, pagkat kayong lahat Merry Christmas! Balik tayo sa inyong programa, Ang Damdaming Bayan. Minus muna si Lakay Boss Dayo Macalma. Ngayon pong araw ng Miyerkules, Bisperas ng Pasko. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Sister L, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. Ituloy nga natin yung discussion natin, Jackie, para bigyan ng babala yung mga kababayan natin. Yung mga scammer po. Mayroon ilan din Lakay na tumatawag pa
May ibang tumatawag pa sa ating mga senior citizen at sinasabi na inyo pong SSS, inyo pong loan, meron na po kayong loan, pwede po kayong kumuha. Kung wala naman po kayong natatandaan na kayo ay nag-request or pumunta sa SSS, huwag nyo na pong i-entertain. Ibaba nyo na po ang telepono. Huwag nyo na po silang kausapin at yung number, i-block nyo na po. Talagang magagaling din ito mga scammer na ito hindi ba? Marami silang strategy para ikaw ay mahikayat. Katulad kahapon, nag-issue ng advisory or warning ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Biro yun, pati Bangko Sentral ng Pilipinas ginagamit sa kalokohan. Baka kayo ay, lalo na sa mga negosyante, baka kayo ay makakatanggap ng anumang abiso or statement na galing sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Huwag kayong maniniwala. Sapagkat sabi ng BSP, yung scammer ay gumagamit kahit maging yung logo ng BSP. May logo pala kay. Kaya pagka ikaw syempre, halimbawa, hindi ka maalam. May negosyo ka. Ngayon, ang magpapadala sa'yo na notice, Bangko Sentral ng Pilipinas. Kahit paano, ma-alarma ka lalo na't merong logo mismo ng BSP. Mukhang legit May mukhang logo legit pa. Tapos yung meron pang ano tawag dito? Yung meron panlagda ng mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Siyempre kahit papaano mababahala ka, baka nga naman totoo. Baka mamaya may nagawa pala, may kulang pala sa dokumento. Ingat-ingat po sa lahat ng ngayon po talamak talaga ang mga scammers kahit saan po, lalong-lalo na sa social media, online. Basahin po natin mabuti yung mga nakikita natin online, pag may mga medyo nakaduda-duda, too good to be true, wag na po nating i-entertain, wag na po nating i-click. Ayan, ang golden rule, when in doubt, don't. Once na kayo magduda, wag nyo na kang ipagpilitan. Tama. At meron pang karaniwang racket dyan. Matagal na racket ito pero marami pa rin ang naloloko. Merong magte-text sa inyo, merong magsasend sa inyo ng message sa FB, sa inyong messenger, na kayo ay nanalo ng kalahating milyong piso, ay mga ganun ba? Kayo ay nanalo ng house and lot. Pero syempre. Mga kalahating milyon. Biruin mo, napakaswerte ko naman. Bigla akong nanalo, wala naman ako sinasalihan na raffle. Wala kang ginagawa, di ba? Ngayon nakalagay doon through electronic raffle. Sabi mo, electronic raffle. Baka nga siguro totoo to hindi ba? Tapos meron pa nakalagay sa huling bahagi ng statement, with DTI permit number Di ba? Mukhang legit Talaga, mukhang legit. Ngayon, kung kayo ay hindi sumali sa anumang raffle, tapos meron sa inyo magsasend na mensahe na kayo ay nanalo, huwag niyong patulan yan. Kalokohan yan. Wala po yun. Sobrang too good to be true po yun. Lalong-lalo na kung wala naman ho kayong sinalihan na kahit ano. Magduda na ho kayo. Ayan. Paano kung mananalo? Hindi naman ako sumali sa ganito raffle. Kaya, yun nga po, yung sa mga link. Lalong-lalo na nga po yung sa mga link. Kasi ngayon, lakay yung sa cellphone kasi natin, madali nang i-connect yung mga e-bank, e-wallets, nandun na nakalagay lahat. Kaya kapag yung link po na i-click natin, na-access na ho nila yun. Ma-access na ho nila yung inyong mga e-wallet at e-bank. Kaya ingat po. Kahit anong link, basta po nasa text message, scam po yan. Ipinagbawal na po yun. Yung magkakaroon ng link or magsasend sa inyo through text message. Pinagbawal na po. Minsan magtataka ka Mismo nga magsasend na message sa'yo, yung mismong bangko mo. Mag-ingat din po kayo sa mga ganyan. Racket po yan. Wag po kayong padadala. Ngayon, magtataka ka, bakit nakuha yung mga information na totoo naman? Di ba? Info. Ngayon, kung talagang gusto nyong magpakasiguro, kung meron na mga nearest branch ng bangko ninyo sa inyong lugar, mas mainam na pumunta kayo at doon kayo mag-verify. At saka meron din po silang legit website. Pwede nyo naman din pong i-bisitahin yung kanilang mga verified websites para kung meron ko yung tanong, meron din ho doon mga questions. Pwede po kayong mag-search doon. Pwede nyo pong itanong doon. Ayun.
Teka muna, labas muna tayo ng ating impilan. Papasukin natin ang situation report mula sa Blumentritt Market. Siyempre, dagsana yung mga mamimili para sa Noche Buena mamaya. Alamin natin ang iba pang detalye. RH number 29, Boy. Tinatawagan sige. pa daw. Mauna muna si Miss Milky, no? Mas maagang pag-i-issue ng cyber warrant sa mga kaso sa infra projects ng DPWH. Nakatulong sana bago pa man ang pagkamatay ni dating Undersecretary Cabral. Detalye magmumula sa report ni RH12, Milky Regunan. Miss Milky. Manang Milky, maragsak nga Pasko Maligayang Pasko na kay Romel at Jackie. Nangihinayang si Representative Shel Jokno ng Akbayan Party List sa umano'y pagkakaantala ng pagkuha ng cyber warrant sa mga kasong may kinalaman sa mga infrastructure projects ng Department of Public Works kasunod ng pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ayon kay Jokno, kung napaaga lamang ang pag-issue ng cyber warrant, agad sanang na-secure ang mahalagang dokumento at electronic files na hawak umano ni Cabral. Sabi ni Jokno, ngayon na pumanaw na si Cabral, mas magiging mahirap ang pagkuha at pag-preserve ng kanyang mga gadgets at personal na gamit na maaaring magsilbisa ng ebidensya. Dagdag pa ni Jokno, noong budget hearing ay hinikayat niya na ang pamunuan ng DPWH sa pangunan ni Secretary Vince Dizon na tiyakin na masisecure ang mga files at electronic devices na may kaugnayan sa mga iniimbestigahang anomalya. Anya, mahigit 2 buwan na ang nakalipas nang ipanawagan niya ang agarang paggamit ng tinatawag na cyber warrants. Ngunit kamakailan lamang umano ito na isagawa nang mamatay na si Cabral. Dahil dito, suportado ni Jokno ang hakbang para sa komprehensibong congressional investigation sa pagkamatay ni Cabral at sa kanya umanong papel sa mga anomalya sa flood control at iba pang mga infrastructure projects. Maligayang Pasko na kay Romel, Jackie. Ako si Isko na nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Manang Milky. Yes, Romel. Paano ba sineselebrate ng isang Manang Milky Regunan ang araw ng Pasko? Araw ng Pasko, simple lang kami kasi ilan lang kami dito sa pamilya, 4 lang kami. Pero ngayon, espesyal. Dahil nandito yung mga kapatid ko from Metro BC. At saka iba ito, memorable na Pasko. Kaya abala sa paglilinis ng bahay. Alam mo na, diba? Tayong mga Pilipino ay very hospitable. At talaga namang iba ang sabi nga nila ay iba daw talaga ang Pasko dito sa Pilipinas. Sigurado, Manang Milky, edi halos 1 kilometro na naman ang pila sa mansion niyo. Mansion. Na magmamano. Parang natigilan si Miss Milky dyan, Oo. Parang hindi mansion kasi dito sa kasi dito sa DZRH naging tradisyon mo na, 'di ba, na magpapila. Siyempre diyan sa bahay mo siguradong mahaba rin ang pila, lalo na bukas. Parang sila kay at saka si Yumaong Joe Tarok yung binabanggit na kay Ronald. Pero may nabalitaan ako sa news center. Magpapapila ka daw ngayon. Handa na yung red envelope. Medyo malabo signal mo Oo nga, Miss Milky, parang nagpapalit na nga ata to sila kay Romel Alam mo ba, Jackie, ang sabi ni Don Pobre, ay yung malulutong daw, yung mga crispy bills, ay ipalit na nila kay Romel at yun daw ang ipapamahagi sa news center. Ay, alam mo si naman Don yan pala. Don, kabago-bago niyan, palabiro yan Miss Milky, kumusta naman ang handaan? Kumasa ba kayo sa 500 Noche Buena? Hindi kakasay kasi marami. Pwedeng kumasa yung 500 Noche Buena Challenge kung 2 lang kayo. Pero kung marami, lalo at may mga bisita, hindi kakasay yung 500 pesos. Oo, pero maganda. Kung minsan-minsan lang Oo. Yung sa mga scam ngayon, online, sa mga text messages, mag-iingat din tayo. Tama. Sige, maraming salamat Manang Milky Regunan at Merry Christmas. Merry Christmas sa kay Romel at Jackie at sa mga taga-News Center. Ako si Milky Regunan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Okay na ba si Boy Gonzales? Wala pa.
Baka nag-ano pala kay, naghahanap din ng yan. Naghahanap teka muna. ng ibibigay sa kanyang mga inaanak. Si Boy Gonzales? Ganun ba, Boy Gonzales? Dapat ata ito ang pinipilahan natin lakay. Yung ninong yung si Boy Gonzales, hindi yan nakalib. Naka-duty yan. Kaya yung mga inaanak ni Boy Gonzales, na nandito welcome. Nandito po sa New Center. Welcome na welcome yan, kay Boy Gonzales. Nandito lang yan sa siyudad ng Maynila. Hindi nagtatago sa kanyang mga inaanak. Kayo naman mga ninong at ninang. Total, isang beses lang naman sa isang taon. Huwag nyo nang pagtaguan yung mga inaanak ninyo. Di ba? At teka muna, maligayang panonood at pakikinig kina Brother Raz Isumadya at Mr. Rodolfo Bong and Mrs. Jenny Ariola mula sa Las Vegas, USA. Ang pagbati mula kay DPWH Undersecretary Retired Major General Charles Kalima at Batang San Miguel Retired Brigadier General James Brillantes. Batiin ko lang din lakay yung mga nanonood sa ating Facebook Live. Yan, nandyan si Anthony Abrenica. Good morning, happy holidays. Kay Michael Manalo, kay Miggy Falarvilla, kay Ken de Jesus, at kay Aldrin Ruiz Ruetes. Magandang umaga. At sa aking nanay, si Mami Fermeline Resyo. Magandang umaga. Happy holidays. At sa aking tatay na si Roel Resyo. Happy holidays. Magandang umaga. Ayan. Merry Christmas po. Ups, teka muna. Ipinapaabot ng San Miguel Corporation Security Group sa pangunguna ni USEC General Charles Kalima ang taimtim na pakikiramay. Aba, naku naman sa pagyao ng ama ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Ayan, kami po ay nakikiramay sa pagyao ng butihing ama ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Ang mensahe ng pakikidalamhati ay mula kay San Miguel Corporation Security Group sa pangunguna ni USEC General Charles Kalima. Nakakalungkot yung mga ganyang pagkakataon, Paskong Pasko, merong kulang na miyembro ng pamilya. Medyo hindi ganun ka-festive lakay at condolence po sa inyong mga yumao. Napakabigat sa damdamin. Paano ka magdidiwang kung mayroong yumao sa mismong araw ng Pasko? In the meantime, ang oras natin, meron tayong 37 minutos makalipas ang alas 9 ng umaga at si Boy Gonzales ba? Okay na? Wala pa si may problema ata sa linya. Boy Gonzales. Chocolate, peras, kastanyas na marami sa araw ng Pasko. Pero alam mo, Jackie, natupad ba talaga? Ang alin? Natupad ba talaga ang isa sa Christmas wish ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Ano yun? Ano ba yun? Hindi ba sabi ng Presidente, bago sumapit ang araw ng Pasko ay mayroong makukulong dahil sa flood control project scandal. Meron ba? Meron bang nagkatotoo ba ang wish ng Presidente? Out of course, wish din ng sambayan ng Pilipino na meron dapat makulong. Parang so far kasi lakay, parang wala Hindi, meron na. Si Sara Diskaya, di ba? Nakulong Diskaya. na siya. Sara Diskaya, nakulong na. Yung iba naman, nakapiit sa detention facility ng Senado. Hindi rin sila pinagbigyan ng holiday for law. Di ba? Kailangan nasa loob pa rin sila ng Senado magpapasko. Kahit papaano. Di ba? Kahit papaano may natupad sa isa sa mga hiling ng Presidente na kahit paano may nasampulan bago sumapit ang araw ng Pasko. Pero kasi yung iba, lakay, yung iba, hinahanap naman yung mga nawawala. Asan na yung iba? Parang
Ano, hindi na? Wala na? Hindi naman siguro. Sana sa mga susunod na araw, merong makulong pa, madagdagan pa yung mga nagkamal ng salapi. Sana hindi porket before Christmas ay meron nang nakulong. Doon na lang. Wala nang madadagdagan. Dapat meron pa po. Marami pa po eh. At sana, yung madadagdag sa hilera ng mga makukulong, yung big fish. Oo, yun nga Lakay. Yung pinaka-iniintay ng ating mga kababayan. Asa na yung big fish? Bakit puro parang sardinas at mga... In fairness naman, Jackie, naman, yung ilan sa mga nakapiit na, kahit papaano, may tuturing pa rin yan na major player sa flood control scandal. Pero tulad nga ng binanggit mo, mas matutuwa ang sambayanan kapag ang nakulong dyan yung talagang malaking isda. Ang ibig sabihin ng malaking isda, yung talagang utak dito sa nangyaring Nasa eskandalo. likod nitong skandal, itong anomalya, itong katiwilian, doon po sa ating flood control projects. Dahil alam naman po natin na ang ating bansa daanan talaga ng bagyo. At hindi na marami din sa lugar natin, yung mga lalong-lalo na yung mga low-lying areas na binabaha. At yung dapat nga na mga proyektong itong flood control, dapat sana nakatulong. At meron pa sanang yung mga nakakalungkot lang na mayroon mga nasasawi dahil sa baha. Sana nga kung natupad itong maayos na ipatupad itong flood control projects, mas marami pa po tayong kababayan ang nailigtas. Kaya dapat lamang po na makulong, mapanagot yung mga nasa likod nitong anomalya na ito. At regardless kung gaano yan kalakas sa presidente, gaano yan ka-impluensya, kung talagang yung tinutukoy natin na big fish ay talagang guilty sa pandarambong, dapat yan makulong at mapagbayaran yung kanilang ginawang kasalanan. Kasi tulad ng sabi mo, hindi biro. Hindi biro. Hindi lang daang milyong piso ang pinag-uusapan dito. Bilyong piso na kung nagamit sana sa tama, kahit pa paano hindi ganito katindi ang mga pagbaha dito sa ating bansa kabilang dito sa Metro Manila. Hindi lang sa Metro Manila, yung mga ari-arian ng ating mga kababayan na nasira dahil sa rumaragasang baha na ilang taon na nila pinundar, tapos masisira lang sa ganito dahil lamang sa hindi maayos na proyekto ng pamahalaan. Pati na rin yung mga buhay ng ating mga kababayan na nasawi dahil doon sa mga pagbaha, sana inailigtis pa dahil kung naipatupad lang na maayos ang mga flood control projects na yan. Sige, lagi nating tatandaan, ilang mambabatas ba ang idinadawit dito sa flood control scandal na ito? Marami Lakay meron na bang nakulong na mambabatas na sinasabing sangkot dito sa flood control scandal na ito? May nasa labas pa nga. Wala Hindi ba? Wala pa, di ba? May congressman na ba? Ay, nako, wala. Meron na bang senador na allegedly merong nalalaman dito sa grabing nakawan sa pondo ng flood control na nakakulong? Wala pa, hindi ba? Ay kaya hanggat walang nakukulong na mambabatas na sinasabing may kinalaman or major players dito sa flood control scandal na ito, hindi pa rin maiibsan ang galit ng taong bayan. Ay magsample kayo ng talagang yung laging naka-Amerikana, laging naka-barong Tagalog, mga nasa mambabatas, na kung magsalita sa entablado sa mikropono ng August Chamber, gano'n na lamang, kala mong gano'n kalinis, pero sinasabing malakas ang ebidensya na sila sangkot sa kalokohan na ito. Yang dapat ang mabigyan ng sample. Pag nagawa ng presidente, pag nagawa yan, kahit pa paano. Legacy na yan ng ating presidente kung yan ay mangyayari, Lakay. At magandang pagkakataon na yan. Kung meron maipapakulong, halimbawa na mambabatas, na walang kaduda-dudang may kinalaman dito sa skandalo na ito, magandang pagkakataon na yan para makabawi ang trust rating ng presidente. Di ba? Alam naman natin na bagsak ang antas ng tiwala ng taong bayan sa kasalukuyang administrasyon. Pero subukan mo, magpakulong ka ng halimbawa kahit man lang
isang senador, 2 congressman na may kinalaman dito sa nakawan sa pondo, ay nako, kahit pa paano, mag-i-improve ang rating ng presidente. Ang oras natin, meron tayong 16 na minuto bago sumapit ang 10 ng umaga. Ang Santa Claus nyo'y 9:48 ng umaga, kayo ay nanonood at nakikinig pa rin sa inyong programa ang Damdaming Bayan. Minus muna sila kay Boss Deo Macalma. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. Bueno, habang marami ang nagsasaya, marami ang nagdiriwang, marami ang abala dahil sa araw ng Pasko bukas, nakalulungkot na meron pa rin iba tayo mga kababayan, ang Paskong Pasko ay nagdadalamhati. Kaya naman, nabatay sa pagtaya ng Department of Health, ay tumataas ang kaso ng depression. Yun bang matinding kalungkutan na kadalasan ay humahantong pa sa pagpapakamatay tuwing Christmas season. Sige, i-double check nga natin yan sa pamamagitan nating resource person. Nasa linya ng komunikasyon si Dr. Camille Garcia, clinical psychologist. Tungkol nga rito sa binanggit natin na totoo ba, Doc, na pagka ganitong Christmas season, partikular sa mismong araw ng Pasko, dumadami yung bilang ng mga nagpapakamatay. Magandang umaga po at Merry Christmas, Dr. Camille Garcia. Good morning po, Doc. Doc? Sige, paki-reestablish na lang ang linya sapagkat importante po ito, Nakakalungkot naman na balita yun, no, Lakay, na tumataas ngayong dapat celebratory season na, no? Festive season ng atmosphere, festive, di ba? Dahil pero Pasko. Hindi rin natin maiwasan, ano, kasi may ilan din tayo na mga kababayan, Lakay, na maaari kasing ngayong Christmas or holiday season, malayo sa kanilang pamilya. Ayun. Maaaring yun din yung nagpapabigat sa kanilang damdamin na mag-isa sila ngayon, na makikita mo sa paligid mo, magkakasama sila, masasaya ang ating iba't ibang kababayan, yung ilan mag-isa. Okay, sige, nasa linya na ng komunikasyon si Dr. Camille Garcia para bigyan tayo ng mga karagdagang pangkaalaman dito sa tinatalakay nating issue na tumataas ang kaso ng suicide kapag araw ng Pasko. Good morning again and Merry Christmas, Dr. Camille Garcia. Hi, good morning, Romel. Good morning, Jackie. Sorry, Okay. Doc, gaano katotoo itong findings ng Department of Health na supposed to be itong araw na ito ang atmosphere dapat festive pero tumataas daw ang kaso ng suicide dahil sa depression, Doc? Okay, noon kasi sinasabi parang myth lang siya. Pero ngayon kasi nagkakaroon ng pagkakatotoo itong bagay na ito, considering the fact na kasi talagang unang-una, nagkakaroon tayo ng mga tinatawag nating holiday blues. Pero kasi pag nag-intensify ito at saka hindi na-acknowledge itong mga concerns na to, it's a lead yung possibility for depression. Kaya siguro sasabihin natin na tantamount to saying na mas maraming nag-a-attempt na mag-suicide, mas maraming nag-iisip ng hindi maganda because of financial stress, or kaya naman sasabihin nila talagang feeling nila wala na silang kakampi, hopeless na yung buhay nila. Pero alam mo yun yung nakakalungkot dito kasi kung ito nag-a-attempt pa lang sila, yung possibility ng tinatawag nating rebound effect ng pagdating ng January, February, mas makakapag-isip sila na balik na naman ako sa todong stress, kaya mas matindi yung pagdating ng bagong taon, mas marami yung sinasabi nila na kaso na pwede mag-attempt or talaga magpatiwakal. Dok, ano yung mga karaniwang senyales? Ano yung mga karaniwang palatandaan na itong taong ito mayroong potensyal na mag-suicide sa mismong araw ng Pasko? Okay, kung minsan mo nakakagulat kasi sila yung mga taong hindi mo halata dahil sasabihin nila, alam mo ito yung pinakamasayang araw ko ngayon dahil kasi
sa buong taon. Yung mga ganun yung mga sinasabi. Talaga? Pangalawa, it's either kung kabaliktaran naman, pwede sila yung mga nagkukulong or kaya talaga sabihin na natin may dating mental health issues kaya kinakailangan ma-monitor din. Kasi kung minsan akala natin napapabayaan natin na dati naman yan ganon. Hindi natin naiisip na baka mamaya mas gawin nilang dramatic yung epekto ng ng kanilang depression at gawin talaga kung kailan araw ng Pasko. Kaya yung mga ganyan, sana ma-monitor yung hindi natin papabayaan. Na rin talagang sabihin na natin, nakikita natin na meron ng depression, palaging umiiyak, o kung hindi man, yung palaging wala ng interest na dati siya yung kauna-unahan nagbibigay ng regalo, ngayon hindi man lang siya, tinitignan lang niya yung mga pinamili niya, yung mga tipong ganon. So dapat talaga, medyo maging observant tayo. Kasi kung minsan, alam naman natin, pagdating ng yung bago magpasko at yung Pasko mismo, napaka-busy natin, nakakalimutan natin tignan yung mga possibility na na-observe na natin before, pero na-neglect natin. And then we'll feel guilty kung talagang may mangyari sa kanila. Jackie? Ayun nga, Doc. Ngayon kasi hindi rin talaga siya makikita. Kasi yung iba talaga, ang saya nila pag tinignan mo, nakita mo, nakausap mo, masayahin, ngumingiti, tapos biglang magugulat ka na lang, nagkaroon na nga ng attempt sa kanilang buhay. Ano po ba, bukod ngayon na maging observant, ano po ba bilang isang siguro kaibigan o kamag-anak, ano po ba yung pinaka-best na magagawa namin para kahit papano maibsan yung matinding kalungkutan nila? Siguro, alam mo, maganda rin yung kahit pa paano, you keep in contact. Kahit na sabihin mo mga certain greetings na, kasi naalala ko, previous months, merong mga nag-a-attempt talaga na tinatawagan yung mga kaibigan kaso hindi sumasagot. Dahil ang sasabihin nila, masyadong maaga, masyadong busy, na magugulat na lang sila kinabukasan, nag-attempt na talaga or talaga nagpakamatay. Kaya, sana pagdating sa ganyan pagkakataon, huwag nila mang ignore yung baka sabihin, eto na naman, tatawag na naman ito. Baka mamaya kung ano na naman ang magsasabi na naman siya ng mga tungkol sa buhay niya, yung mga tipong ganon. Pero siguro kung mayroong kakausap sa kanila, napaka-preventive measure yon para sabihin natin na mag-isip silang magpatiwakal. And then secondly, lalo na sa mga family members, kung alam niyo na dati hindi ganyan ang pag-uugali niya, siguro mas maigay na huwag pa yung tatanggap ng sinabi, uy, ano ka na, bakit parang ang lungkot mo, tapos sasabihin, okay lang ako. Huwag kayong tatanggap ng okay lang, kasi baka mamaya meron talagang dinaramdam yan. So, pwede sabihin, alam mo, kain muna tayo. Baka mamaya meron kang gustong sabihin sa amin, okay lang. Di ba, yung mga tipong gano'n. Doc, anong edad yung karaniwang nakakaramdam ng ganitong emosyon pagka sumasapit ang araw ng Pasko at worse, umahantong sa suicide? Alam mo, before, talagang sinasabi nila, mas malaki ang suicide rate ng mga nakakatanda o yung mga may mga edad na. For reasons na, syempre, nag-iisa na lang sila, wala nang kasama sa buhay, or kaya nagsialisa na at may mga sarili-sarili ng pamilya, tapos wala namang dumadalaw. Hindi ito ibig sabihin na ang pagsisisuicide nila, yung talagang sabihin mo nagbibigti. Di ba hindi kumakain? Hindi na lang basta kumakain. Parang magugulat ka na parang biglang ayaw na kumain, tapos tulog na lang ng tulog, and then eventually magugulat ka na lang, gigisingin mo yung pala, hindi na talaga magising. So, meron mga ganong klaseng pangyayari na ang depresyon na nararamdaman nila can lead yung possibility na ganito kasi ayaw na kumain. So, yan yung mga sa seniors. Pero sa mga kabataan naman, kung minsan nakakagulat ngayon dahil kasi mataas din ang suicide rate, for reasons na mas marami ang nagkakaroon ng anxiety, mas marami nagkakaroon ng depression, and then pagtatanungin mo kung ano yung mga possibility kung bakit nagkakaganon sila, pressure daw sa studies nila, pressure sa pamilya na kailangan ganito sila, or kaya naman they keep on comparing, or at the same time masyado sila naapektuhan sa mga SOCMED na kung minsan hindi natin alam, they are being cyberbullied, o kaya naman nako-compare sila sa mga kamag-anak nila na pinapost, sasabihin, tinan mo yung pinsan mo, ang galing-galing, ba't ikaw ganyan? Mas magaling ka dati, ganyan, di ba yung mga ganong klase? So yung mga ganyang klaseng mga sinyalis, dapat natin pag-ingatan din kung paano natin sasabihin sa mga anak natin para hindi naman din aabot sa punto mag-cause ng possibility for depressive symptoms. Okay. Nako, marami kami natutunan. Dr. Camille Garcia, maraming salamat po sa inyong mga inputs. At Merry Christmas, Dr. Camille Garcia.
Merry Christmas! Merry Christmas din. Thank you. Ayan, nako. Ang dami nating nalaman mula sa isang clinical psychologist. So hindi pala guarantee na ang isang tao ay hindi dumadanas ng matinding depression kung siya ay masayahin. Kasi deep inside, Kahit meron siyang masayahin, dinadala. kahit mas ngumingiti, ayan, lakay, hindi mo rin talaga alam kasi ang pinagdadaanan ng isang tao. Kaya maigi nga din na maging maingat tayo, Ayan. maging mabuti, mabait tayo sa mga kapwa natin. Kumbaga, yung kanilang ipinapakita na sobrang tuwa or hindi pangkaraniwan saya, meron palang pagkakataon na yun ay defense mechanism lamang para maitago yung kanilang tunay na emosyon. Oo, lakay. Kaya dapat maging observant talaga. Ayan. 1 minuto na lamang bago sumapit ang 10:00 ng umaga. Sige, bati na lang tayo, Miss Jackie. Ayan na, magandang umaga at happy holidays po sa mga tumutok dito sa ating damdaming bayan ngayong Wednesday, December 24, isang tulog na lang at magpapasko na sa ating mga nanonood sa YouTube Live, Andyan si Orlando de la Cruz, magandang umaga, kay Jonathan Lanusa, kay Teresita Atienza, good morning, at kay Melvin Letrodo, magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa pagtutok sa DZRH at sa Damdaming Bayan. Teka muna, basahin ko lang ito. Very interesting ito eh. Galing sa isang listener natin. Kaya as much as possible, iwas ako sa mga family reunion. Toxic minsan, ganyan. Pahanginan ng achievements. Tama? Oo. Hindi natin talaga maiwasan yung mga ganyang insidente, sa tuwing tayo ay nagkakaroon ng family reunion, gatherings minsan, ng mga dating kaklase. Yung iba kasi minsan, siyempre yung minsan kasi yung comments din natin medyo bantayan natin yung mga ginagamit natin mga pananalita kasi minsan yung iba sasabihin na yung pinsan mo ganito na, ganyan, bakit ikaw nandito pa rin? Yung parang kumbaga kasi parang kapag ikaw yung makikinig makakatanggap ng question na parang may negative na na agad siya na connotation sa'yo na kinukumpara ko. Yan. Bakit hindi natin talaga maiwasan sa tuwing merong family reunion na magkaroon ng comparison? Hindi ba po pwede na dahil tayo ngayon lang nagkita, magkamustahan na lang at wag nang magpapakasan ng ihi? Kasi talagang kung ikaw ay nasa sitwasyon na ganun na hindi ka pinalad sa buhay, tapos pagdating mo sa reunion, payabangan dito, payabangan doon, makakaramdam ka ng self-pity. Oo. Kung gano'n, you might as well hindi ka na-attend. Di ba? Nakakalungkot nga lang na dapat kasi sila yung pamilya mo na medyo ine-expect mo na sila yung magbibigay sa'yo ng suporta. Ayan. Sa halip na yung reunion nyo ang maging dahilan para ang buong pamilya ay maging intact, kadalasan, yung pa yung nagiging rason para magkaroon ng isolation. Doon sa ilang miyembro ng pamilya na hindi naging matagumpay sa kanilang buhay kumpara doon sa iilan na talaga nakakariwasa. Sana pagka yung mga ganyang pagkakataon, iwasan po natin yung mga ganyan. Maging sensitive tayo sa damdamin ng ilan nating mga kapamilya or dating mga kaklasmate. Batian na lang. Happy holidays! Kamusta? Hindi ba? Ngayon na nga lang kayo nagkita, tapos aanuin mo. At saka doon sa mga doon sa mga miyembro ng pamilya na hindi gaanong naging matagumpay, mas lalo nating iparamdam na sa kanila na sila ay special. Hindi porket hindi sila pinalad, lalo nating imamagnify yung kanilang kahinaan. Tsaka hindi lang naman yun yung dapat maging thankful. Thankful tayo araw-araw dapat kasi nandito pa tayo, humihinga pa tayo. Ayan. At meron na tayong 2 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. At maraming salamat sa lahat ng mga tumutok, sumabaybay sa radyo at telebisyon. Ngayon pong bisperas ng Pasko, December 24,
sa programang Damdaming Bayan. Sa ngalan po ni Boss Lakay Dave Macalma, ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Sister L, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. Merry Christmas everyone! Happy Holidays! Oras natin, alas 10:03 ng umaga. RH number